Maaga pa lamang, sumisikat na ang araw sa barangay Sampaguita, lungsod ng Mayumi. Ang simoy ng hangin ay may dalang sariwang amoy ng kape, pandesal at halong pait ng sampagita mula sa mga tindahan ng bulaklak sa gilid. Si Lola Adelaida Lim, o mas kilala bilang Lola Ada, na halos 70 na ang edad, baluktot na ang likod sa katagalan ng kanyang buhay, ngunit matalim at may kislap pa rin ang mga mata. Abot kamay ang kanyang galing sa paggawa ng matamis na pastillas de leche at sa kaalaman sa iba't ibang halaman gamot na minana pa niya sa kanyang ina na ipinagbibili niya sa isang maliit na pwesto sa tabi ng kalsada. Ang kanyang umaga ay karaniwan ng payapa at may ritmo. Gising, bago sumikat ang araw, magdasal, maghanda ng paninda at makipagkwentuhan sa mga kapwa niya, tindera sa maliit na palengke. Ang ingay ng palengke ay musika sa kanyang tainga. Ang tawaran, ang tawanan, ang mga kwentong buhay na nagpapalitan. Ngunit ngayong umaga, may kakaibang ingay na sumasabay sa musika ng palengke. Malakas na musika, mga boses na sumisigaw ng pangalan at malakas na hiyawan ang nanggagaling sa kabilang dako mula sa plaza. Isang malaking meeting de avance ang magaganap, isang hudyat ng nalalapit na eleksyon. Habang inilalatag ni Lola Ada ang kanyang mga dahon ng sambong at mga garapon ng pastillas sa kanyang munting lamesa, napansin niya ang patuloy na pagdami ng tao na dumadaan. Lahat ay patungo sa direksyon ng plaza. Ang karaniwan niyang mga parokyana ay halos walang nagtungo sa kanya at sa halip ay nakisama sa agos ng tao. Napilitan si Lola Ada na gumawi sa gilid ng kalsada, bitbit ang ilan sa kanyang paninda, upang iwasan ang lumalaking dami ng tao at maghanap ng mas tahimik na lugar. Sa sandaling iyon, sumiklab ang pagdiriwang sa plaza. Ang pangalan ni Eduardo Reyes, isang batang politiko na kumakandidato bilang alkalde, ay umaling-awngaw sa himpapawid, sinasabayan ng malakas na palakpakan at hiyawan. Si Eduardo, na nasa rurok ng kanyang talumpati, ay nakatayo sa plataporma, isang perpektong larawan ng pag-asa at pagbabago. Ang kanyang tindig ay matikas, ang kanyang tinig ay mapanghikayat, at ang kanyang ngiti ay nakabibighani. Para sa marami, siya ang kinabukasan ng lungsod ng Mayumi. Lola Ada, na napadpad sa gilid ng karamihan, ay napilitang makinig sa sigawan. Sinubukan niyang umusad, humingi ng daan, nang biglang itinaas ni Eduardo ang kanyang kaliwang kamay upang batiin ang mga nagmamahal na taga-suporta. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Lola Ada. Ang kanyang mga mata, matalim sa kabila ng edad, ay dumapo sa isang maliit na marka sa likod ng palad ng binata. Isang peklat na hugis kidlat, malinaw at hindi maitatanggi, nakaukit sa balat. Isang matalim na kirot ang sumundot sa kanyang dibdib. Mas matindi pa sa anumang sakit na kanyang naramdaman sa buhay. Ito ang peklat ni Gabriel, ang kanyang nag-iisang anak, ang kanyang munting Gabriel na 40 taon nang nawawala. Ang peklat na yon ay nakuha niya noong bata pa, nang madapa habang naglalaro sa ilalim ng puno ng mangga. Eksaktong-eksakto ang bawat detalye. Ang kanyang puso ay tila pumintig ng paulit-ulit, nagtatangkang kumawala sa kanyang dibdib. 40 taon. 40 taon ng paghahanap, ng paghihintay, ng pagdarasal, na kahit isang beses, makita niyang muli ang kanyang anak. Noong panahong iyon, puno ng kaguluhan ng bansa, ng gulo sa politika, ng mga kudeta na nagpapabago sa kapalaran ng maraming Pilipino. Nawala si Gabriel sa gitna ng kaguluhan. Isang bata pa lamang siya noon, walang laban. Inilabas sa kanyang bisig sa gitna ng putukan at sigawan. Ang larawan ng peklat na yon ay nakaukit sa kanyang puso at isip. Isang paalala ng nawawalang pag-asa. At ngayon, naroroon ito sa kamay ng isang binata, isang politiko
Isang estranghero na tila pamilyar. Nalaglag ang basket ng pastillas mula sa kanyang kamay. Ang mga matamis na kending gatas ay gumulong sa kalsada. Halos matumba siya sa tindi ng emosyon. "Gabriel, anak ko!" Sigaw niya. Ang tinig ay halos hindi marinig sa ingay ng drums at hiyawan ng mga tao. "Gabriel, ako ito, ang mama mo." Paulit-ulit niyang tawag, puno ng pananabik at matinding pag-asa. Sinubukan niyang umusad, sumiksik sa karamihan. Ang kanyang baluktot na katawan ay parang walang bigat sa pagnanais niyang abutin ng binata. Ngunit ang kanyang mga salita ay nilamon lamang ng alon ng ingay, ng sigawan, ng pagdiriwang. Biglang may humawak sa kanyang braso, isang malamig na kamay, malakas at hindi pinipigilan. Si Rico, ang pinuno ng seguridad ni Eduardo, isang lalaking may matigas na mukha at walang emosyon sa mga mata. Ang siyang humila sa kanya palayo. "Lola, lumayo po kayo. Nagkakagulo na kayo." Malamig na sabi nito, habang itinutulak siya ng malakas. Tinitignan siya na isa lamang matandang nanggugulo, isang istorbo sa mahalagang sandali ng kandidato. Ang mga kasamahan ni Rico ay tumulong upang itulak siya palabas sa gitna ng karamihan. Sa gitna ng kaguluhan, isang mabilis na sulyap ang nakuha ni Eduardo. Isang matandang babae, may baluktot na likod, itinutulak palayo ng kanyang seguridad. May kakaibang kislap sa mga mata ng babae, isang pamilyar na kalungkutan na tila nagising sa isang hibla ng kanyang puso. Isang kunot sa noo ang lumitaw sa kanyang perpektong mukha, isang tanong na hindi masagot sa gitna ng selebrasyon. Ngunit nawala rin ito agad at muli siyang humarap sa kanyang mga taga-suporta. Ang kanyang ngiti ay walang bahid ng pagdududa. Ang kanyang mga salita ay patuloy na nagbibigay inspirasyon. Ang kanyang maskara ay nananatiling buo. Naiwan si Lola Ada na nakatayo sa gilid. Ang kanyang puso ay humihinga ng pag-asa at kirot. Ang peklat. Ito ang kanyang pag-asa. Ito ang kanyang anak. Hindi siya nagkakamali. Ngayon, pagkatapos ng 40 taon ng pananabik at pagdadalamhati, mayroon siyang muling hahanapin. Ang kanyang paglalakbay na tila natapos na noon ay muling nagsisimula. Si Eduardo, sa kabilang banda, ay nananatiling isang figura ng misteryo, isang simbolo ng kapangyarihan at pagbabago para sa marami. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, may lihim na nananatili. Ang sulyap na yon, ang kunot sa kanyang noo, ay sapat upang magtanim ng binhi ng pagduda sa kanyang sarili. Ang tagpuan ng kapalaran ay naganap at ang sementeryo ng kasaysayan ay nagsimulang gumalaw. Pauwi na si Lola Ada mula sa magulong plaza. Bawat hakbang ay tila may dalang bigat ng 40 taong paghihintay at bagong pag-asa. Ang mga ingay ng halalan ay unti-unting humina, napalitan ng malalim na ugong sa kanyang puso. Ang mga tingin ng awa at pagtataka ng mga kapitbahay ay sumunod sa kanya, ngunit hindi niya pinansin. Ang tanging nakita niya ay ang peklat na hugis kidlat. Ang tanging narinig niya ay ang bulong ng kanyang sariling kaluluwa. "Gabriel, anak ko." Nang makarating siya sa kanyang maliit na kubo, na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, bumagsak siya sa kanyang upuan. Ang kanyang mga buto ay tila humihingal sa pagod. Ngunit ang isip niya ay gising na gising. Ang mga kamay niya ay nanginginig pa rin mula sa pagtatangkang abutin ang kanyang anak. Ang kanyang labi ay nagdadasal ng pasasalamat at takot. Kailangan niyang sabihin ito sa isang tao. Kailangan niyang mapaniwala ang isang tao. Ang kanyang unang nilapitan ay si Aling Celia, ang kanyang matalik na kaibigan at kasama sa pagtitinda ng kakanin sa palengke, na abala sa paggawa ng puto. Si Aling Celia, na may balingkinitang katawan at mataas na bunot, ay nakinig ng mabuti habang si Lola Ada ay nagkukwento. Ang kanyang mga kamay ay patuloy sa pagmamasa ng harina. "Celia," halos pabulong na sabi ni Lola Ada,
Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Nakita ko siya. Nakita ko ang anak ko. Si Eduardo Reyes. Siya si Gabriel. Nagulat si Aling Celia. Huminto sa pagmamasa. Lola Ada, ano ba ang sinasabi mo? Ang peklat, Celia. Ang peklat sa likod ng kanyang palad. Ang peklat na hugis kidlat. Hindi ako maaaring magkamali. Ito ang peklat ng aking Gabriel noong nadapa siya sa ilalim ng mangga. Ang boses ni Lola Ada ay nanginginig sa damdamin. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Aling Celia. Lola Ada, alam kong masakit. Alam kong matagal mo nang hinahanap si Gabriel. Pero 40 taon na ang lumipas. Maraming peklat na maaring magkahawig. Baka nalilito ka lang, Lola Ada. Maraming nangyari sa bansa noon at ang anak mo, nawala na siya. Ang boses ni Aling Celia ay puno ng awa at pag-aalala. Ngunit may halong pagdududa. Para sa kanya, ang pagkita ni Lola Ada sa kanyang anak ay isang panaginip na hindi na magkakatotoo. Nalaglag ang mga balikat ni Lola Ada. Ang pagdududa sa mga mata ng kanyang kaibigan ay tila isang malamig na tubig na bumubuhos sa kanyang nag-aalab na pag-asa. Ngunit hindi niya magagawang tanggapin ito. Ang peklat na yon ay hindi basta-basta peklat. Ito ay isang marka ng kapalaran, isang selyo ng kanyang pagmamay-ari. 40 taon. Ang salitang iyon ay nagdala sa kanya pabalik sa isang madilim na araw, isang alaala na nakaukit sa kanyang kaluluwa na parang sariwang sugat. Flashback. Ang hangin noon ay puno ng alikabok at takot. Ang lungsod ng Mayumi ay nyanig ng kaguluhan, ng mga demonstrasyon at ng mga anunsyo sa radyo tungkol sa isang kudeta. Si Adelaida, noon ay isang batang ina na may 29 na taong gulang, ay buong pagmamahal na nakayakap sa kanyang 5 taong gulang na anak, si Gabriel. Naglalaro ang bata sa kanilang munting bakuran. Ang kanyang tawa ay tanging musika sa gitna ng sigawan at gulo. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Biglang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Mama! Mama! Sigaw ni Gabriel, tumakbo sa kanya. Pinagtago niya ang anak sa ilalim ng kama. Ang kanyang puso ay naghuhumyaw sa takot. Ngunit hindi sila ligtas. May mga boses na sumisigaw, "Bukas! Bukas ang pinto!" Hindi nagtagal, bumukas ang pinto. May mga sundalo na pumasok. Ang kanilang mga mukha ay balot ng init at galit. Naghahanap sila ng mga kalaban ng gobyerno, ng mga rebelde. "Wala rito! Wala akong alam!" Sigaw niya, niyakap ang kanyang anak ng mahigpit. Ngunit malakas sila. Sinunggaban nila si Gabriel mula sa kanyang bisig, sa kabila ng kanyang pagpupumiglas at pagsigaw. "Bitawan niyo ang anak ko! Gabriel! Anak ko!" Ang kanyang tinig ay halos mapatid. Ang peklat na hugis kidlat sa likod ng kamay ng kanyang anak ay ang huling bagay na nakita niya bago ito nawala sa karamihan, bago ito kinain ng gulo at putukan. Ang mga luha niya ay bumuhos, ang kanyang dibdib ay tila kinakatas. Nang matapos ang kaguluhan, wala na si Gabriel, wala na ang kanyang anak, na wala na parang bula sa gitna ng kaguluhan. End flashback. Ang kirot ng alaala ay nanatili. Hindi siya nagkakamali. Kailangan niyang maghanap ng tulong. Kinabukasan, bit-bit ang kanyang pag-asa at konting takot, lumuwas si Lola Ada sa himpilan ng pulisya. Ang estasyon ay maliit, may amoy ng kape at sigarilyo at puno ng mga lalaking pulis na mukhang pagod at walang pakialam. "Gusto kong i-report na nakita ko ang anak kong nawawala," sabi niya. Ang kanyang tinig ay nagtatago ng kanyang pagkabahala. Ang pulis na nasa desk, isang bata-bata pa na nakanganga habang nagbabasa ng dyaryo, ay tiningnan lang siya mula ulo hanggang paa. "Nawawala? Kailan po nawala, Lola?" 40 taon na po. Noong panahon ng kaguluhan, sagot ni Lola Ada. "At nakita ko po siya kahapon. Si Eduardo Reyes, ang kandidato. May peklat po siya sa kamay." Tumawa ang pulis. Isang tunog na walang respeto. "Lola,
Seryoso po kayo? Ang kandidato? Hindi po ba kayo nalilito? Ilang taon na po ba kayo? Ang mga katabi niyang pulis ay nagbulong-bulungan. Ang iba ay nagngisi. Ang iba ay umiling. Tila sa isip nila ay isa na naman siyang loka-loka na nanggugulo. Baka nagpapapansin lang yan, pare. Bulong ng isa. Sige po, Lola. Isusulat ko po. Pero titingnan na lang po namin, sabi ng pulis, sumusulat ng tamad sa isang papel. Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng kawalan ng tiwala. Walang pag-asa, walang pakialam. Parang isang biro lang ang kanyang kwento. Nang lumabas si Lola Ada sa estasyon, ang kanyang puso ay mabigat. Ang paghamak at kawalan ng pag-asa ay tila nakakabit sa bawat tingin na ibinabato sa kanya. Hindi nagtagal. Kumalat ang balita sa barangay Sampaguita. Ang baliw na matanda na nagkukuwento na ang kandidato ay ang kanyang nawawalang anak. Ang iba ay nalungkot. Ang iba ay tinawanan siya. Si Lola Ada, na dati isang respetadong tindera at manggagamot, ay unti-unting naging isang tampulan ng usap-usapan, isang simbolo ng kawalang pag-asa. Samantala, sa isang malayong tanggapan, matapos ang matagumpay na meeting de avance, si Eduardo Reyes ay nasa gitna ng isang tensyonadong pagpupulong kasama si General Mateo de la Cruz. Si General Mateo, ang kanyang ama-amahan, ay isang malaki at matangkad na lalaki. Ang kanyang mukha ay matigas, ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng kapangyarihan. Siya ang utak sa likod ng karera politika ni Eduardo, ang naghubog sa binata upang maging perpektong kandidato. Maganda ang pagganap mo sa plataporma, Eduardo, sabi ni General Mateo. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng babala. Pero may maliit na insidente. Ang matandang babae. Sino siya? Naging seryoso ang mukha ni Eduardo. Isang matandang babae po na tila nagkakagulo. Pinigilan na po siya ng seguridad. Siguraduhin mong walang anumang sagabal bago ang eleksyon. Alam mo kung gaano ito kahalaga. Mahina, ngunit mariing sabi ni General Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso kay Eduardo. Walang dapat sumira sa plano. Ang mga salita ni General Mateo ay tumagos sa buto ni Eduardo. Alam niya ang ibig sabihin nito. Walang awa ang kanyang ama-amahan pagdating sa kapangyarihan. Ngunit sa kanyang isip, nagbalik ang imahe ng matandang babae, ang kislap sa kanyang mga mata, ang pamilyar na kalungkutan. Isang hibla ng pagdududa ang kumapit sa kanyang dibdib. Bakit siya nakaramdam ng ganoon? Bakit tila kilala niya ang kalungkutan na yon? Matapos ang pagpupulong, tinawag ni Eduardo si Rico. Alamin mo ang tungkol sa matandang babae kahapon. Lola Ada, ang pangalan niya. Gusto kong malaman ang lahat. Ngunit, mariing sabi ni Eduardo, gusto kong gawin mo ito ng lihim. Walang dapat makaalam na nag-utos ako. Tumango si Rico, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Masusunod, senyor. Naiwan si Eduardo sa kanyang silid. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa bintana. Sa naglalagablab na araw ng lungsod ng Mayumi. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang alaala ng matandang babae, ang tingin niya, ang pagtawag niya ng Gabriel. Narinig niya ito. Kahit paano, ang peklat. Nakita niya ang peklat sa kanyang sariling kamay. Hindi siya maaring magkaila. Ang mga alaala ng isang hindi pamilyar na nakaraan ay tila nagbabanta na bumalik. Isang lihim na matagal nang nakabaon. Ang laro ay nagsimula na at si Eduardo, sa kabila ng kanyang perpektong maskara, ay isa ring pawn sa sarili niyang chessboard. Ang paghahanap ni Lola Ada ay nagpaalala sa kanya ng isang katotohanan na hindi niya matatakasan. Habang lumalapit ang araw ng halalan, nagiging mas matindi ang init ng politika sa lungsod ng Mayumi. Ang bawat kalsada ay puno ng mga poster ng kandidato. Ang bawat kanto ay may umalingaw-ngaw na jingle. At ang bawat usapan ay tila nauuwi sa diskusyon tungkol sa mga pangako at pagbabago. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay na ito, nanatiling matatag ang puso ni Lola Ada.
Ang peklat na hugis kidlat sa kamay ni Eduardo ay sapat na upang tuluyan siyang hindi sumuko. Ang pagdududa ng kanyang kaibigan at ang panlilibak ng pulisya ay lalo lamang nagpatibay sa kanyang loob. Kailangan niyang maghanap ng taong makikinig, ng taong makakatulong. Ang tanging pangalan na sumagi sa isip ni Lola Ada ay si Mang Tonyo. Si Mang Tonyo, isang retiradong mamamahayag na kilala sa kanyang matalas na panulat at walang takot na paglalantad ng mga katiwalian noong kabataan niya. Matagal na siyang hindi nagsusulat, nananahimik sa kanyang maliit na bahay sa dulo ng Sampaguita, nagtatanim ng gulay at nagbabasa ng mga lumang libro. Marami ang nagsasabing siya ay napagod na sa laban, ngunit naniniwala si Lola Ada na ang apoy ng katarungan ay nananatili pa rin sa kanyang puso. Isang hapon, bit-bit ang isang maliit na basket ng sariwang pastillas bilang alay. Nagpunta si Lola Ada sa bahay ni Mang Tonyo. Ang bahay nito ay gawa sa lumang kahoy, napapalibutan ng mga halaman at bulaklak na parang gubat. Nakita niya si Mang Tonyo na nakaupo sa kanyang papag. Nagbabasa ng dyaryo, ang kanyang salamin ay nasa dulo ng ilong. Ang kanyang mukha ay puno ng kunot. Ang kanyang buhok ay puti na lahat, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas pa rin. Mang Tonyo, pabulong na bati ni Lola Ada. Tumaas ang ulo ni Mang Tonyo, tumingin sa matanda. Lola Ada, anong sadya mo rito? Hindi na ako nagsusulat ng balita, alam mo yan? May bahid ng pagkairita sa kanyang boses. Marami na ring lumapit sa kanya noon para humingi ng tulong, ngunit karaniwan ay walang kwenta ang mga kaso. Hindi po para sa balita, Mang Tonyo. Para po sa anak ko, sabi ni Lola Ada. Ang kanyang boses ay tila hihina. Si Gabriel, nakita ko na po siya. Si Eduardo Reyes ang kandidato. Siya po ang aking Gabriel. Tumawa ng malakas si Mang Tonyo. Isang tunog na puno ng pagod at pagdududa. Lola Ada, narinig ko na ang kwentong yan. Maraming nagsasabi na baliw ka na daw. 40 taon na, Lola. Ang mga gulo noon. Marami ang nawalan ng anak. Kalimutan mo na yan. Hindi na babalik ang nakaraan. Ngunit hindi sumuko si Lola Ada. Lumapit siya. Umupo sa harap ni Mang Tonyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. Mang Tonyo, alam kong mahirap paniwalaan. Pero ang peklat sa likod ng kamay niya. Hugis kidlat, eksaktong-eksakto sa peklat ni Gabriel noong bata pa siya nang madapa siya sa ilalim ng puno ng mangga. Ang peklat na iyon ang aking tanda, Mang Tonyo. Ang tanda na siya nga ang aking anak. Sa mga salita ni Lola Ada, may bahagyang kislap ang mga mata ni Mang Tonyo. Ang detalye ng peklat, ang partikular na paglalarawan, ay tila tumama sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang natutulog. Isang peklat na hugis kidlat, hindi karaniwan. Isang bata na nawala sa gitna ng kaguluhan sa panahon ng mga kudeta. Si Mang Tonyo, bilang mamamahayag noong panahong iyon, ay may matinding kaalaman sa mga lihim at madilim na pangyayari na bumalot sa bansa. Alam niyang maraming kaso ng nawawalang bata na hindi na nalutas. Sabihin mo pa ang detalye, Lola Ada. Sabi ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay mas seryoso na ngayon. Lahat ng detalye, ang araw, ang oras, ang lahat ng nakita mo. Nagsimulang magkwento si Lola Ada. Ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit at pag-asa. Kinwento niya ang kaguluhan, ang putukan, ang pagkuha kay Gabriel mula sa kanyang bisig. Sinabi niya ang lahat, ang bawat piraso ng alaala, ang bawat kirot na nanatili sa kanyang puso. Pinakinggan siya ni Mang Tonyo ng mabuti. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Maraming taon na siyang walang ganitong interes sa isang kwento. Sa bawat salita ni Lola Ada, tila unti-unting nabubuhay ang mamamahayag sa loob niya. Mayroong kakaiba sa kwento ni Lola Ada. Isang tunog ng katotohanan na hindi niya kayang baliwalain. Samantala, lumalabas si Eduardo Reyes sa isang malaking press conference. Ang kanyang ngiti ay nakakabighani. Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-asa,
para sa lungsod ng Mayumi. Dinumog siya ng mga mamamahayag. Bawat isa ay naghahabol ng kanyang pahayag. Nasa gitna ng karamihan, may isang baluktot na figura na muling nagpupumilit. Si Lola Ada. "Eduardo! Gabriel!" Sigaw ni Lola Ada. Ang kanyang boses ay halos mapaos. Sinubukan niyang lumapit, humingi ng pansin. Ngunit bago pa siya makalapit sa entablado, mabilis siyang hinarang ni Rico. Ang mukha ni Rico ay mas matigas ngayon. Mas walang awa kaysa dati. "Lola, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, lumayo kayo. Anak ko siya. Kailangan kong kausapin ang anak ko." Pagpupumiglas ni Lola Ada, ngunit ang kanyang edad at hina ay hindi niya nakakampi. "Pagpatuloy niyo pa ito, Lola, at kakasuhan namin kayo ng panggugulo. Alam niyo ba kung ano ang pwedeng mangyari sa inyo kung hindi kayo titigil?" Pagbabanta ni Rico, ang kanyang boses ay mababa at puno ng babala. Ang kanyang mga mata ay matalim, nagpapahiwatig ng mas masamang bagay na pwedeng mangyari. Dalawang malalaking gwardya ang humila kay Lola Ada, palayo sa karamihan. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting nawawala. Ngunit hindi doon nagtatapos ang pagsubok ni Lola Ada. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang makaramdam siya ng mas matinding banta. Isang umaga, nang buksan niya ang kanyang tindahan, nakita niya ang kanyang mga pastillas na nakakalat sa lupa at ang kanyang mga halaman gamot ay ginulo. Walang nakita, ngunit ang mensahe ay malinaw. Hindi lamang yon. Sa tuwing naglalakad siya sa palengke, may mga estranghero na biglang lalapit at magbubulong sa kanya ng, "Tumigil ka na, matanda." Bago pa mahuli ang lahat, ang mga dating nagmamalasakit sa kanya ay tila umiiwas na ngayon. Ang tsismis tungkol sa kanyang kabaliwan ay mas lalong lumala. Talagang nababaliw na nga si Lola Ada. Bulong ng isang kapitbahay sa kabilang kalsada. Kahit ang tindahan niya ginulo na. Diyos ko po. Ang lahat ng ito ay nagpakita kay Lola Ada ng isang malalim na katotohanan. Hindi ito basta-basta. Mayroong isang malakas na puwersa, isang anino, na nagtatangkang pigilan siya. Ngunit ang bawat banta ay lalo lamang nagpatigas sa kanyang loob. Hindi niya pwedeng sumuko. Ito ang kanyang anak. Sa kabilang dako, abala si Mang Tonyo sa kanyang investigasyon. Ang mga lumang dyaryo at pahayagan ay nakakalat sa kanyang lamesa. Ang kanyang mga mata ay nakadikit sa bawat linya. Kinuntak niya ang kanyang mga lumang koneksyon, ang mga dati niyang kasama sa propesyon na tapat pa rin sa katotohanan. May kaso ng nawawalang bata noong panahon ng martial law, sabi ni Mang Tonyo sa isang lumang kontak sa telepono. Sa Mayumi, 5 o 6 na taong gulang. Lim, ang apelyido. Nagsimulang maghukay si Mang Tonyo sa mga archive, sa mga lumang dokumento ng gobyerno na halos malimutan na. Nalaman niyang mayroong maraming nawawalang kaso ng mga bata noong panahong iyon. Lalo na sa mga lugar na kilala bilang sentro ng paglaban sa gobyerno. Ang mga ulat ay magkasalungat, puno ng mga butas at hindi tugma. Ang ilang kaso ay biglang isinara nang walang malinaw na paliwanag. Ang iba ay sinabing nalunod o pinatay ng mga rebelde. Ngunit walang pruweba. Ang mga detalye na ibinigay ni Lola Ada ay tila bumabagay sa mga butas na nakita niya sa mga lumang ulat na ito. Ang kanyang intuition bilang mamamahayag ay nagbubulong sa kanya na may mas malalim na kwento sa likod nito. Sa kanyang marangyang opisina, nakaupo si Eduardo Reyes. Tinanggap niya ang ulat mula kay Rico tungkol kay Lola Ada. Isang folder na naglalaman ng impormasyon tungkol sa buhay ng matanda, mula sa kanyang tindahan hanggang sa kanyang kasaysayan. Kasama sa folder ay isang lumang litrato, isang itim at puting larawan ng isang batang babae na may matatalim na mata, nakangiti, na mayroong hawak na 5 taong gulang na batang lalaki. Tinitigan ni Eduardo ang litrato. Ang mga mata ng batang babae nagkakaroon ng kakaibang pamilyar na pakiramdam, at ang batang lalaki may marka sa kanyang kamay, ang peklat.
Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Inilabas niya ang kanyang kamay. Tiningnan ang peklat na hugis kidlat sa kanyang balat. Ang parehong peklat. Ang mga piraso ng alaala ay tila nagbabalik, parang mga bula na lumulutang sa madilim na tubig. Isang babae na may malambing na tinig. Isang babae na tinawag niyang mama. Isang amoy ng sariwang pastillas. Isang pakiramdam ng init at pagmamahal na agad na nawala sa isang madilim na gulo at putukan. Ang mga alaala ay hindi malinaw. Tila bahagi lamang ng isang panaginip, ngunit sapat na upang guluhin ang kanyang isip. Kinagabihan, sa isang pribadong hapunan kasama si General Mateo de la Cruz, sinubukan ni Eduardo na magtanong ng palihim. "General," sabi ni Eduardo, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pag-aalala. "Naalala ko po nung bata ako. May mga pangarap po ako na mayroon akong ibang ina. Isang babae na may iba't ibang amoy, isang kakaibang boses. Normal po ba yon?" Tiningnan siya ni General Mateo ng matalim. "Eduardo, lumaki ka sa akin. Ako ang iyong ama. Ang iyong ina ay namatay sa isang aksidente noong bata ka pa. Iyan ang katotohanan. Huwag kang magpaapekto sa mga panaginip o sa mga kwento ng kung sino-sino. Ikaw ay Reyes. Anak ko. Walang iba." Ang mga salita ni General Mateo ay malamig at puno ng awtoridad, na parang isang pader na hindi kayang gibain. Walang puwang para sa pagtatanong, walang puwang para sa pagdududa. Alam ni Eduardo na hindi na siya pwedeng magtanong pa, ngunit ang binhi ng pagdududa ay nakatanim na. Ang larawan ni Lola Ada, ang kanyang mga alaala, ang peklat sa kanyang kamay, ay tila mga anino na sumusunod sa kanya. Nagpapaalala sa isang nakaraan na pilit niyang tinatakasan. Ang laro ng pusa at daga ay nagsimula na. At si Eduardo, sa likod ng kanyang perpektong maskara, ay nagiging mas at mas malalim ang pag-iisip. Alam niyang papalapit na ang katotohanan at hindi na niya kayang baliwalain ang tawag ng kanyang nakaraan. Sa mga sumunod na araw, ang buong lungsod ng Mayumi ay balot pa rin ng ingay at alikabok ng politika, ngunit sa mga sulok ng barangay Sampaguita, ang puso ni Lola Ada at ang isip ni Mang Tonyo ay abala sa isang mas pribado ngunit mas mahalagang laban. Bawat paglubog at pagsikat ng araw ay tila nagtutulak sa kanila na mas magmadali. Ang pagdududa ng iba ay lalong nagpatibay sa kanilang loob. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nahahanap ang katotohanan. Sinimulan nila ang kanilang paghahanap sa mga lumang kalye, sa mga bahay na nakita na ang maraming henerasyon, at sa mga tindahan na tila nakabaon na sa nakaraan. Kinausap nila ang mga matatandang residente, ang mga nakasaksi sa kaguluhan, 40 taon na ang nakalipas. Marami ang nag-aatubili na magsalita. Ang takot sa nakaraan ay tila sariwa pa rin sa kanilang alaala. Ang iba ay hindi na malinaw ang pag-iisip o sadyang ayaw nang balikan ang madilim na kabanata ng kanilang buhay. Ngunit si Lola Ada, sa kanyang tiyaga na tila walang katapusan, ay patuloy na nagtanong habang si Mang Tonyo ay maingat na nakikinig sa bawat bulong, bawat pahiwatig, na para bang ginagala niya ang isang lumang pahayagan na may mga nakatagong kwento. "Maraming bata ang nawala noon, Lola Ada," sabi ng isang matandang babae na dating naglalabada. "Nasa gitna kami ng gulo, hindi na namin alam kung sino ang kalaban, sino ang kakampi. Basta, maraming pamilya ang nawasak. Ngunit hindi nawalan ng pag-asa si Lola Ada. Sa bawat pagtanggi at bawat pag-aalinlangan, lalo lamang siyang nagiging matatag. Si Mang Tonyo naman, na dating sanay sa panloloko at pananahimik ng mga tao, ay namangha sa determinasyon ng matanda. Ang kanyang sariling pagdududa ay unti-unting napapalitan ng paghanga at isang pagnanais na tulungan si Lola Ada na makamit ang katarungan. Sa tulong ng isang lumang kontak ni Mang Tonyo, isang dating kasamahan sa pahayagan na ngayon ay halos pilay na sa edad, narinig nila ang bulong tungkol sa isang pansamantalang ampunan
na itinatag noon sa isang lumang simbahan sa gilid ng lungsod, kung saan inilalagay ang mga batang nawawalay sa kanilang pamilya sa gitna ng kaguluhan. Kasama na rito ang isang nurse na nagngangalang Aling Nena na nag-alaga sa mga batang yon. Sabi-sabi, si Aling Nena ay nabubuhay pa at nakatira sa isang liblib na lugar sa labas ng Mayumi. Aling Nena, pabulong na sabi ng matandang kontak. Siya lang ang makakapagsabi ng totoo. Pero matakot ka. Maraming lihim ang kasama niya. Bit-bit ang kanilang pag-asa at konting takot. Tinungo nila ang kinaroroonan ni Aling Nena. Ang bahay nito ay maliit, gawa sa kawayan at nipa. Napapalibutan ng mga halaman na tila gubat. Si Aling Nena, na halos siyam na puna, ay nakaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay halos hindi na makakita. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nang makita niya si Mang Tonyo at Lola Ada, nagatubili siya. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Aling Nena, sabi ni Lola Ada, ang kanyang tinig ay malambing, ngunit puno ng pakiusap. Ako po si Adelaida Lim. Hanap ko po ang aking anak na nawala 40 taon na ang nakalipas. Si Gabriel po. Naaalala niyo po ba siya? Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Aling Nena. Ang kanyang mga mata, na tila malabo na, ay tiningnan si Lola Ada. Naku, matagal na yan. Marami akong inalagaan noon, mga batang nawawala na ulila. May bahid ng kalungkutan sa kanyang boses. Aling Nena, may naaalala po ba kayong bata noon? 5 taong gulang, na may peklat na hugis kidlat sa likod ng kanyang palad? Tanong ni Lola Ada. Ang kanyang boses ay tila hihina, ngunit puno ng pag-asa. Biglang nanlaki ang mga mata ni Aling Nena. Ang kanyang mga kamay ay nanginig. Ang peklat? Oo, natatandaan ko. Isang batang lalaki na may peklat na hugis kidlat sa likod ng kanyang palad. Si Gabriel, napakaamo niyang bata. Siya ang paborito ko sa ampunan. Lagi siyang naghahanap ng kanyang mama. Ang mga alaala ay tila nagbabalik, sariwa pa sa kanyang isip. Totoo po ba, Aling Nena? Tanong ni Lola Ada. Ang kanyang boses ay nanginginig sa damdamin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Oo, Lola, sabi ni Aling Nena. Ang kanyang tinig ay halos pabulong. Naalala ko, isang araw may dumating. Isang napakayamang tao, may malaking kotse, may kasamang mga sundalo. Ang lahat ay natatakot sa kanya. Kinuha nila si Gabriel. Sinabi nila na para daw sa kinabukasan ng bata. Para raw maging malakas at may kapangyarihan. General Mateo de la Cruz po ba? Tanong ni Mang Tonyo. Ang kanyang boses ay matalas. Sinusubukang kumpirmahin ang kanyang hinala. Nagulat si Aling Nena, tila natakot sa pangalan. Hindi ko na maalala ang pangalan. Basta, napakalakas na tao at binalaan kami na huwag magsalita. Natakot kami, kaya nanahimik na lang kami. Ang mga luha ay bumuhos sa pisngi ni Lola Ada. Ang kwento ni Aling Nena ay nagbigay ng kumpirmasyon, nagbigay ng liwanag sa madilim na kabanata ng kanyang buhay. Ang peklat, ang edad, ang pagkuha, at ang napakalakas na tao, lahat ay nagkakasama. Nagpapatunay na si Eduardo nga ang kanyang Gabriel. Niyakap niya si Aling Nena. Nagpapasalamat sa katotohanang matagal niyang hinahanap. Samantala, sa kabila ng kanyang abalang schedule sa kampanya, ang isip ni Eduardo ay patuloy na gumagala. Ang paghahanap ni Lola Ada ay nagdulot ng gulo sa kanyang loobin. Alam niyang nasa panganib si Lola Ada mula kay General Mateo at kailangan niyang kumilos ng mabilis. Nais niyang ilantad ang katotohanan, ngunit kailangan niyang gawin ito sa kanyang sariling paraan, sa tamang panahon. Isang umaga, habang iniikot ni Mang Tonyo ang mga pahayagan, ang kanyang mata ay napako sa isang maliit na classified ad sa dulo ng pahina. Isang simpleng ad na tila walang saysay para sa iba. Ngunit sa matalas na mata ng isang veteranong mamamahayag, mayroong kakaiba. Sa mga naghahanap ng liwanag sa dilim, ang susi ay nasa lumang aklatan ng Mayumi.
Hanapin ang aklat na may pamagat na ang mga nawawalang tinig ng kasaysayan para sa mga matatapat na puso. Napakunot ang noo ni Mang Tonyo. Ang mga nawawalang tinig ng kasaysayan, walang ganoong aklat sa anumang listahan ng lokal na aklatan. At ang matatapat na puso, ito ay isang biro na ginagamit lamang nila ng kanyang mga dating kasamahan sa pahayagan na may kinalaman sa kanilang paghahanap ng katotohanan. Alam niya, ito ay isang signal. Mula kay Eduardo, agad niyang kinausap si Lola Ada. Lola Ada, meron akong hinala. Galing ito kay Eduardo. Kaso lang, kailangan nating maging maingat. Kinabukasan, bit-bit ang kaunting takot at malaking pag-asa. Tinungo nila ang lumang aklatan ng lungsod ng Mayumi, isang lumang gusali na halos malimutan na. Ang loob nito ay mausok, ang mga libro ay balot ng alikabok. Tila isang sementeryo ng mga lumang kwento. Sinimulan nilang hanapin ang mga nawawalang tinig ng kasaysayan. Walang ganoong aklat, ngunit si Mang Tonyo, sa kanyang instinct, ay patuloy na naghukay. Sa huling sulok ng lumang estante, sa likod ng isang hilera ng mga hindi na binabasang libro, napansin niya ang isang maliit na uka, isang tago na espasyo. Nandoon, nakalagay ang isang lumang sobre, balot ng alikabok na may nakasulat na para sa mga dapat makaalam. Ang mga kamay ni Lola Ada ay nanginig habang binubuksan ang sobre. Sa loob nito ay isang lumang dokumento, may selyo ng gobyerno at nakasulat ang top secret. Ang papel ay dilaw na sa katagalan, ngunit ang mga titik ay malinaw pa rin. Ito ay isang listahan ng mga bata na inilipat sa mga pamilyang may impluensya matapos ang kudeta. Ang mga batang nawawalay sa gitna ng kaguluhan. Ang mga mata ni Lola Ada ay naglakbay sa bawat linya hanggang sa makita niya ang pangalan na matagal na niyang hinahanap. Pangalan ng bata, Gabriel Lim. Edad, Sikab. Mga magulang, Adelaida Lim. Dahilan, nawala sa gitna ng kaguluhan. Binigay sa General Mateo de la Cruz para sa proteksyon at edukasyon. Nalaglag ang dokumento sa kanyang kamay. Ang mga luha ay bumuhos sa kanyang pisngi, hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng labis na kagalakan, ng matinding lunas. 40 taon ng paghihintay, ng paghahanap, ng pagdarasal, ay nagtapos sa isang piraso ng papel na ito. May ebidensya na siya. Mayroon na siyang patunay na hindi maitatanggi. Si Eduardo Reyes, ang politiko, ang kanyang Gabriel. Niyakap ni Lola Ada ang lumang dokumento na para bang niyakap niya ang kanyang anak. Ang init ng papel ay tila nagbigay sa kanya ng lakas. Ang lahat ng pagod, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdududa ay nawala. Napalitan ng isang matinding pagnanais na ipaglaban ang katotohanan. Si Mang Tonyo, sa kabilang banda, ay nakaramdam ng paghanga at paggalang. Hindi lamang ito isang kwento ng katarungan, kundi isang kwento ng pag-ibig ng ina na tila walang katapusan. Ang plano ni Eduardo ay nagsisimula pa lamang lumabas at silang dalawa, kasama ang hinaharap na pagtataksil ng binata sa kanyang ama-amahan, ay malapit ng maging sentro ng bagong kabanata ng kasaysayan ng Mayumi. Habang papalapit ang araw ng halalan, ang buong lungsod ng Mayumi ay tila isang nagngangalit na pugad ng politika. Ang mga kalsada ay puno ng ingay ng motorsiklo, ng musikang pangkampanya, at ng mga tao na nagmamadaling makahabol sa mga pangako ng pagbabago. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang laban na mas personal, mas masidhi na nagaganap sa ilalim ng mga anino. Si Lola Ada at Mang Tonyo na may hawak na isang piraso ng papel na may bigat ng 40 taong paghihintay ay abala sa paghahanda para sa huling paghaharap. Ang bawat tiktak ng orasan ay tila nagpapahiwatig na wala ng oras para sa pag-aalinlangan. Nagtago sila sa isang maliit na kainan sa tabi ng ilog. Isang lugar na halos nakalimutan na ng panahon. Dito nila pinlano ang kanilang susunod na hakbang. Kailangan nating maging maingat, Lola Ada.
sabi ni Mang Tonyo. Ang kanyang boses ay seryoso. Hindi ito basta-basta. Si General Mateo de la Cruz ay may malawak na impluensya. Kakainin niya tayo ng buo kung hindi tayo mag-iingat. Alam ko, Mang Tonyo, matatag na sagot ni Lola Ada, ngunit may bahid ng takot sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ako susuko. Ito na ang huling laban ko para sa anak ko. Hindi ko nahahayaan na mawala pa si Gabriel sa akin. Nagsimula silang maghanap ng mga mamamahayag na may sapat na lakas ng loob na maglalantad ng katotohanan. Ngunit marami ang tumanggi, ang iba ay natakot. Ang pangalan ni General Mateo de la Cruz ay sapat na upang takutin ang sinuman. Ang network ng kanyang impluensya ay napakalawak, nakakaabot sa bawat sulok ng media at gobyerno. May iilan na dati nang naging kasamahan ni Mang Tonyo ang nagbigay ng pahiwatig na kailangan nilang maging mas matalino. Hindi sila pwedeng magtiwala sa karaniwang paraan ng pagpapahayag. Sa kabilang banda, si General Mateo de la Cruz, sa kanyang marangyang opisina, ay nakaramdam ng kakaibang kaba. Ang kanyang mga tauhan, lalo na si Rico, ay nag-ulat ng mga kakaibang galaw mula kina Lola Ada at Mang Tonyo. Ang matanda ay patuloy na naghahanap ng mga dating kasamahan ni Mang Tonyo. Ang retiradong mamamahayag naman ay naging masyadong aktibo. Tila may hinahanap na kasing halaga ng kanyang buhay. Para sa general, ang bawat galaw na ito ay isang banta. Ang kanyang mga lihim na matagal nang nakabaon sa nakaraan ay tila nagbabalik at hindi niya papayagan na mangyari iyon. Rico, malamig na utos ni General Mateo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Siguraduhin mong masusubaybayan ng mabuti ang matandang iyon at ang mamamahayag. Kung mayroon silang balak na ilantad ang anumang bagay, pigilan mo sila sa anumang paraan. Samantala, sa ilalim ng ilaw ng kanyang opisina, si Eduardo Reyes ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga file. Ang larawan ni Lola Ada at ang dokumentong nakuha niya ay nasa kanyang desk. Alam niyang papalapit na ang huling yugto ng kanyang plano. Hindi niya pwedeng hayaan na mapahamak si Lola Ada sa mga kamay ng general. Kailangan niyang kumilos. Ang kanyang paghahanap sa hustisya ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang ina, na matagal nang naghintay. Gamit ang isang lumang sistema ng komunikasyon na alam niya lamang, nagpadala si Eduardo ng isang lihim na mensahe kay Lola Ada at Mang Tonyo. Isang simpleng ad sa classified section ng isang dyaryo na tila walang kinalaman sa politika, ngunit may nakatagong kahulugan para sa mga taong nagbabasa. Ito ay isang paanyaya, isang lugar, at isang oras. Isang huling pagkakataon upang magkita bago tuluyang sumiklab ang kaguluhan. Ang lugar na napili ni Eduardo ay isang lumang simbahan sa gilid ng Mayumi na matagal nang iniwan at halos mawasak na. Ito ay isang lugar na may kasaysayan na malayo sa mata ng publiko ngunit puno ng mga alaala. Isang gabi, sa gitna ng malalim na dilim, nagpunta si Lola Ada at Mang Tonyo sa simbahan. Ang kanilang mga puso ay pinupuno ng kaba at matinding pag-asa. Nandoon si Eduardo, naghihintay, nakatayo sa gitna ng simbahan. Ang kanyang likod ay nakaharap sa kanila. Ang kanyang tindig ay matikas pa rin, ngunit may kakaibang bigat sa kanyang balikat. Nang makita siya ni Lola Ada, ang kanyang puso ay tila tumalon sa tuwa at sakit. Ang kanyang anak, ang Gabriel niya. Gabriel! Halos pabulong na tanong ni Lola Ada. Ang kanyang boses ay nanginginig. Dahan-dahang humarap si Eduardo. Ang kanyang mga mata, na karaniwan ay puno ng determinasyon, ay may bahid ng kalungkutan at pagod. Tinitigan niya si Lola Ada, ang kanyang mga mata ay bumaba sa likod ng kanyang kamay, sa peklat na hugis kidlat na nakaukit sa kanyang balat. Ito ang kanyang ina, ang ina na matagal niyang pinangarap. Sa isang iglap, tumakbo si Lola Ada sa kanya. Ang kanyang baluktot na katawan ay tila bumalik sa dati nitong bilis. Niyakap niya si Eduardo ng mahigpit
Ang kanyang mga luha ay bumuhos na parang talon. Anak ko, Gabriel! Ang kanyang mga salita ay puno ng 40 taong paghihintay, 40 taong sakit, at 40 taong pagmamahal. Niyakap din ni Eduardo si Lola Ada. Ang kanyang maskara ng politiko ay tuluyang nagkalasog. Ang kanyang ulo ay ipinatong sa balikat ng matanda. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman niya ang init ng pagmamahal ng isang ina. Mama, bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Patawad po. Patawad kung pinaghintay ko po kayo ng matagal. Si Mang Tonyo, na nakatayo sa likod, ay pinunasan ng kanyang luha. Hindi niya inaasahan ang ganitong emosyonal na tagpo. Ito ay higit pa sa isang kwento ng politika. Ito ay isang kwento ng pagmamahal ng isang ina. Nang kumalma ang kanilang damdamin, umupo sila sa isang lumang bangko ng simbahan. Hinawakan ni Lola Ada ang kamay ni Eduardo. Pinisil ang peklat na tanda ng kanilang pagkakakilanlan. Alam ko po, sabi ni Eduardo. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Alam ko po na hindi ako ang tunay na anak ni General Mateo. Bata pa lang po ako. May mga panaginip na po ako tungkol sa inyo. Sa amoy ng pastillas. Sa boses nyo. Pero pinipilit niyang burahin ang lahat ng yon sa aking isip. Sinimulang ikwento ni Eduardo ang lahat. Ang kanyang pagkabata sa ilalim ng kamay ni General Mateo de la Cruz. Ang pagpapalaki sa kanya bilang isang sundalo ng kapangyarihan. Ginamit niya ako, Mama. Ginawa niya akong instrumento ng kanyang ambisyon. Gusto niya akong maging perpektong politiko, isang puppet na susunod sa lahat ng utos niya. Kaya po ako pumasok sa politika, Mama. Hindi po dahil sa kapangyarihan, dahil po ito sa inyo. Alam kong ito ang tanging paraan upang makakuha ako ng access sa kanyang mga lihim, sa kanyang mga dokumento. Alam kong mayroon akong ibang pamilya at matagal ko na pong hinahanap kayo. Ipinakita ni Eduardo ang isang serye ng mga dokumento, mga ulat, mga memo, mga listahan ng mga pangalan. Ang pangalan niyo po ay nasa listahan ng mga inosenteng biktima, Mama. Ang mga bata na kinuha mula sa kanilang mga pamilya upang gamitin bilang sandata sa kanyang digmaan. Matagal ko na pong kinokolekta ang mga ito. Ang paghahanap niyo po sa akin, ang senyales na hinihintay ko. Ngayon, dapat nating maging maingat. Mariing sabi ni Eduardo, ang kanyang mukha ay seryoso. Si General Mateo ay isang mapanganib na tao. Hindi siya susuko ng madali. Gagawin niya ang lahat upang protektahan ang kanyang mga lihim. Ang kanyang impluensya ay malalim. Mayroon siyang mga tauhan sa bawat sulok ng Mayumi. Alam niyang may balak kayong ilantad ang katotohanan. Ibinahagi rin ni Eduardo ang ilang impormasyon na mahalaga. Ang ilang mga pangalan ng mga opisyal na kasabwat ni General Mateo, ang mga lokasyon ng kanyang mga tago na pag-aari, at ang mga taong maaari nilang lapitan upang humingi ng tulong, mga taong may prinsipyo na galit din sa katiwalian ni General Mateo. Kailangan nating magtulungan, Mama. Ito na ang huling pagkakataon upang mailantad ang katotohanan at makamit ang katarungan. Sa kabilang dako, sa kanyang opisina, si General Mateo ay nakatanggap ng mas matinding ulat mula kay Rico. General, nakita po si Lola Ada at Mang Tonyo. Sa lumang simbahan po, may nakita po kaming kotse na tila kay Eduardo. Ang mukha ni General Mateo ay nanigas. Kaya pala, ang traidor. Alam kong may kakaiba sa kanya. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na huwag kailanman magtatanong tungkol sa kanyang nakaraan. Ang galit ni General Mateo ay umabot sa rurok. Alam niyang ito na ang dulo ng kanyang laro. Hindi niya hahayaan na masira ang kanyang pangalan at ang kanyang imperyo ng isang matanda at ng kanyang anak na pinagmukha niyang tanga. Rico, malamig at matalim na utos ni General Mateo. Huwag mong hayaan na maabot pa nila ang araw ng eleksyon. Kunin mo sila. Kung kinakailangan, patayin mo. Wala akong pakialam kung ano ang mangyari. Ang mga lihim ko ay dapat manatiling nakabaon.
Ang eleksyon ay dapat matapos ng walang aberya. Niyakap muli ni Lola Ada si Eduardo. Ang init ng kanyang yakap ay nagbigay ng lakas sa kanya. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang paghihintay, nakita na niya ang kanyang anak. Ngunit ang muling pagkikita na ito ay hindi isang masayang pagtatapos, kundi ang simula ng isang mapanganib na laban. Ang laban ng pagmamahal ng ina, laban sa kasamaan ng kapangyarihan. Ang oras ay humahabol na, at ang laro ng pusa at daga ay nagiging mas mapanganib kaysa kailanman. Gabi na. Ang lungsod ng Mayumi ay balot na ng dilim, ngunit ang mga ilaw ng kalsada ay nagbibigay ng kakaibang kislap sa gabi ng bisperas ng halalan. Ang hangin ay may dalang bulong ng pag-asa at pangamba, habang ang bawat sulok ay tila nagtatago ng isang lihim. Sa lumang simbahan, matapos ang kanilang emosyonal na paghaharap, ramdam ni na Lola Ada, Eduardo at Mang Tonyo ang bigat ng oras. Alam nilang wala nang pwedeng maghintay. "Mama, Mang Tonyo," matatag na sabi ni Eduardo. Ang kanyang mukha ay may bahid ng pag-aalala. "Kailangan nating kumilos ngayon. Alam kong sinusundan na tayo ni General Mateo. Hindi na tayo ligtas." Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Ang takot ay nakita ni Lola Ada sa mukha ng kanyang anak, ngunit mas matindi ang determinasyon. "Hindi kami susuko, Gabriel," sabi niya. Pinisil ang kamay ng anak. Isang biglang ingay mula sa labas ang nagpatindig sa kanila. Mga yabag, mga boses. Nandyan sila. Bulong ni Mang Tonyo, ang kanyang mga mata ay naniningkit. "Rico!" Bulong ni Eduardo, ang kanyang mga ngipin ay nagkuyom. "Kailangan nyo nang umalis, Mama. Mayroon akong pinaghandaan para sa inyo. Sundin nyo lang ang ruta na ibinigay ko kay Mang Tonyo. Ang puso ng Sampaguita ang magsisilbing inyong gabay." "Ikaw, Gabriel?" tanong ni Lola Ada. Puno ng pag-aalala, ang kanyang puso ay kumikirot. "Huwag kayong mag-alala, Mama. May sarili akong plano," sagot ni Eduardo. Ngumiti ng tipid, ang kanyang mga mata ay nangako. "Magkita tayo muli pagkatapos ng lahat. Sa pagkakataong ito, walang hahadlang." Hinalikan niya sa noo ang kanyang ina. Isang huling paalam na puno ng pag-asa at matinding pagmamahal. Hindi pa man nakalalabas sina Lola Ada at Mang Tonyo sa likod ng lumang simbahan. Nabasag na ang katahimikan ng gabi ng tunog ng mga yabag at mga tinig. Lumabas sila sa isang madilim na eskinita na tanging mga anino lamang ang nagsisilbing gabay. Ngunit hindi sila nag-iisa. Mula sa dilim, sumulpot si Rico at ang kanyang mga tauhan. Ang kanilang mga baril ay nakatutok. Ang kanilang mga mukha ay balot ng galit at desisyon. "Huwag kayong gumalaw," sigaw ni Rico. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. "Sumuko na kayo. Hindi na kayo makakatakas." Ngunit hindi sumunod sina Lola Ada at Mang Tonyo. Si Lola Ada, sa kabila ng kanyang edad, ay tila bumalik sa kanyang pagkabata. Ang mga eskinita ng Mayumi ay pamilyar sa kanya. Ang bawat sulok ay may alaala. Ang bawat kalsada ay may lihim. "Mang Tonyo, sundan mo ako!" Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay puno ng bigat ng boses ng isang inang nagtatago. Nagsimula silang tumakbo. Si Lola Ada ang nangunguna. Ang kanyang baluktot na katawan ay tila nababalutan ng hindi inaasahang lakas. Dumaan sila sa mga masisikip na eskinita, sa mga likulikong daan na tanging mga residente lamang ang nakakaalam. Si Mang Tonyo, na humihingal, ay pilit na sumasabay. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga dokumento. Sa bawat pagtakbo, tila nagiging mas matalas ang kanyang isip, mas malakas ang kanyang puso. "Habol! Huwag niyo silang palampasin!" Sigaw ni Rico. Ang kanyang mga tauhan ay pilit na sumusunod. Ang kanilang mga yabag ay kumakalat sa buong kalsada. Ang pagtakbo ay naging isang sining ng pagtatago at paghahanap. Dumaan sila sa mga likod bahay, sa mga labahan, sa mga tindahan na gabi na'y sarado. Ang amoy ng sariwang basura, ng kape na niluto sa kalan,
ng mga isda na ibinebenta sa palengke ay humalo sa kanilang pagtakbo. Si Lola Ada, sa kanyang karanasan sa lansangan, ay gumamit ng bawat sulok, bawat anino upang makatago. Isang matandang pusa na lumaki sa mga kalsada, mabilis at matalas ang pakiramdam. Sa likod ng tindahan ng pandesal, bulong ni Lola Ada kay Mang Tonyo habang lumalabas sila sa isang maliit na butas sa bakod. Doon tayo dadaan sa palengke. Nakarating sila sa isang night market na punong-puno ng tao. Ang ingay ng tawaran, ng musika, mula sa mga tindahan ng street food, ng tawanan ng mga tao ay tila isang balabal na tumakip sa kanilang pagtakbo. Sa gitna ng kaguluhan, nakita sila ni Aling Celia na nagtitinda ng kakanin. At ang kanyang mukha ay nababalutan ng gulat at pag-aalala. Si Lola Ada! Hinahabol sila! Sigaw ni Aling Celia, ang kanyang tinig ay nagulat. Agad na kumilos si Aling Celia at ang iba pang mga residente ng barangay Sampaguita na nakakita sa kanya. Binulabog nila ang mga tao, nagkunwari na may gulo, nagtapo ng mga gulay at prutas upang harangin ang daan ng mga humahabol. Ang iba ay sumigaw ng magnanakaw upang ilihis ang atensyon ng mga humahabol. Hoy! Ano yan? Bakit kayo nagtatakbuhan? Sigaw ng isang tindero habang tinatabunan ng daan ng kanyang kariton, sinasadya na harangin ang daanan ng mga tauhan ni Rico. Ang mga tauhan ni Rico ay nagulat. Hindi inaasahan ang pagtutulungan ng mga residente. Ang paghahanap ay naging mas mahirap. Ang kanilang mga galaw ay napigilan ng dami ng tao. Samantala, sina Lola Ada at Mang Tonyo ay nakahanap ng daan palabas sa kaguluhan sa tulong ng mga pamilyar na mukha na nagbigay ng daan. Salamat mga anak, maraming salamat. Pasasalamat ni Lola Ada. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal para sa mga tao ng Sampaguita habang lumalayo sila. Ang puso ng Sampaguita ay tunay ngang naging kanilang gabay at kaligtasan. Sa tulong ng mga residente, nakarating sila sa isang maliit na safe house na inihanda ni Eduardo. Isang simpleng bahay sa isang tahimik na lugar, malayo sa mga mata ng mga kalaban. May nakahanda na doon na kagamitan para sa pagbo-broadcast, isang maliit na kamera at koneksyon sa internet na tila naghihintay para sa kanilang misyon. Nakarating na rin tayo, sabi ni Mang Tonyo, habang humihingal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Ngunit ang kanyang mga mata ay naniningkit sa determinasyon. Salamat sa Diyos at sa mga tao ng Sampaguita. Ito na, Lola Ada. Ito na ang oras. Nang makaupo sila, agad na tinawagan ni Mang Tonyo ang kanyang mga lumang kontak sa media, ang mga mamamahayag na may tunay na malasakit sa katotohanan, na si Eduardo mismo ang nagbigay sa kanya. Ang mga independent journalists na matagal nang naghahanap ng katarungan para sa mga biktima ng katiwalian, ibinahagi niya sa kanila ang isang bahagi ng impormasyon sapat upang maakit ang kanilang atensyon at makalikha ng pressure, ngunit hindi pa ang buong katotohanan. Nais ni Eduardo na siya mismo ang maglantad nito. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Samantala, sa isang istasyon ng telebisyon, si Eduardo Reyes ay nakaupo sa harap ng kamera. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng matinding emosyon. Ang buong bansa ay nanonood, naghihintay sa kanyang huling mensahe bago ang halalan. Ang kanyang kalaban, si General Mateo de la Cruz, ay nakaupo rin sa kanyang opisina, nanonood sa telebisyon. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at pagdududa habang naghihintay sa ulat ni Rico. Magandang gabi, Pilipinas! Simula ni Eduardo. Ang kanyang boses ay kalmado at mapanghikayat, ngunit may bahid ng kapilitan. Ngayong gabi, bago ang pinakamahalagang halalan sa ating lungsod, nais kong magbigay ng isang mensahe. Isang mensahe tungkol sa pag-asa, sa kinabukasan ng ating bansa, at sa katotohanan.
Nagsimula siyang magsalita tungkol sa kanyang mga pangarap para sa lungsod ng Mayumi, tungkol sa pagbabago at sa pag-unlad. Ang kanyang mga salita ay tila isang kanta, puno ng pag-asa para sa maraming Pilipino na nanonood. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang apoy na nagliliyab na naghihintay sa tamang sandali upang sumiklab. Bigla siyang huminto. Ang kanyang tingin ay dumiretso sa kamera, sa mga mata ng bawat Pilipino na nanonood. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig, ngunit ang kanyang desisyon ay matatag, walang pag-aalinlangan. Ngunit bago ko ipagpatuloy ang aking mga plano para sa kinabukasan, meron akong isang katotohanan na kailangan kong ibunyag. Sabi ni Eduardo, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Isang katotohanan na matagal nang nakabaon. Isang katotohanan na may bigat ng 40 taong paghihintay. Isang katotohanan na hindi lamang sa akin, kundi sa maraming pamilyang Pilipino na kailangan ng malaman. Nilahad niya ang kanyang sariling kwento. Sa buong buhay ko, lumaki ako sa ilalim ng paniniwala na ako ay isang ampon, na ang aking mga magulang ay namatay. Ngunit sa mga nakalipas na araw, ang katotohanan ay nagsimulang lumabas. Natagpuan ko ang aking ina, ang aking tunay na ina, si Lola Adelaida Lim. Nakita ni General Mateo ang pagbabago sa mukha ni Eduardo. Ang kanyang galit ay umakyat sa rurok. Traidor! Sigaw niya. Binato ang remote sa telebisyon, ang kanyang mukha ay namumula. Ako po si Gabriel. Patuloy ni Eduardo, ang kanyang boses ay run-run, ngunit matatag, puno ng tapang. Ang batang kinuha sa bisig ng kanyang ina, sa gitna ng kaguluhan, 40 taon na ang nakalipas. Ang batang may peklat na hugis kidlat sa likod ng kanyang palad. Itinaas niya ang kanyang kamay, ipinakita ang peklat sa kamera, ang tanda na hindi maitatanggi. Ang lahat ng nanonood ay nagulat. Ang mga mamamahayag sa studio ay nagbulungan. Ang mga balita ay tila sumabog. Ang mga tawag sa istasyon ay agad na dumami. Ang aking ama-amahan, si General Mateo de la Cruz. Sabi ni Eduardo, ang kanyang boses ay puno ng pait, ngunit matatag. Ang siyang nagpakuha sa akin, kasama ang maraming iba pang mga bata, upang gamitin kami bilang mga sandata sa kanyang ambisyon, sa kanyang paghahanap ng kapangyarihan. Inilayo niya kami sa aming mga pamilya, binago ang aming pagkakakilanlan at tinago ang katotohanan sa loob ng 40 taon. Ang mga lihim na ito ay hindi lamang sa kanya, kundi sa buong sistema na kanyang itinayo. Sa eksaktong sandaling iyon, mula sa isang lihim na lokasyon, si Mang Tonyo ay nagsimula rin ng kanyang live broadcast. Ang kamera ay nakatutok sa kanya at sa mesa sa harap niya ay nakalatag ang mga dokumentong nakuha nila. Ang listahan ng mga nawawalang bata, ang selyo ng gobyerno, ang mga detalye ng pagkuha, at ang pangalan ni General Mateo de la Cruz. Ang lahat ay nakikita, malinaw. Mga kababayan, sabi ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay malakas at matatag, na tila isang huling hiyaw ng katarungan. Ang katotohanan ay narito na. Narito ang mga dokumento, ang mga patunay na matagal nang nakabaon. Ang mga lihim ni General Mateo de la Cruz, ang mga bata na kanyang ginamit, ang mga pamilyang kanyang sinira. Ang mga ito ay hindi lamang kwento ni Eduardo Reyes, kundi kwento ng maraming inosenteng bata na naging biktima ng isang mapang-abusong kapangyarihan. Ito ang oras upang malaman ng lahat, upang makamit ang katarungan. Habang nagsasalita si Mang Tonyo, sa likod niya ay nakaupo si Lola Ada. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang mukha ay matatag at puno ng pag-asa. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop, nagdadasal. Sa wakas, pagkatapos ng 40 taon, ang kanyang anak ay nagsasalita. Ang katotohanan ay lumalabas. Ang buong bansa ay nanood, nagulat, naggalit, naghahanap ng kasagutan. Ang mga tawag sa istasyon ng telebisyon ay nagpapakita ng kaguluhan. Si General Mateo, sa kanyang opisina,
ay nakita ang kanyang mundo na gumuho, ang kanyang mga lihim, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pangalan, ay unti-unting nawawala, gumuho na parang baraha. Ang oras ng paghaharap ay narito na, at ang katotohanan ay nagtagumpay laban sa dilim ng kasinungalingan, sa tulong ng isang inang walang kapag-uran sa paghahanap at isang anak na handang isakripisyo ang lahat para sa katarungan. Pagsapit ng araw ng halalan, ang lungsod ng Mayumi ay tila isang nagising na higante. Ang madilim na gabi ng pagbubunyag ay nagdala ng isang liwanag na umilaw sa bawat sulok ng bansa, at ang mga balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang pagtatapat ni Eduardo Reyes sa telebisyon, sinabayan ng mga patunay ni Mang Tonyo, ay lumikha ng isang malaking alon ng pagkabigla, galit at pag-asa sa puso ng mga Pilipino. Unang sumabog ang mga ulat sa umaga. Si General Mateo de la Cruz, ang dating makapangyarihang figura na tila hindi matitinag, ay agad na inaresto sa kanyang marangyang mansyon bago pa man sumikat ng husto ang araw. Ang mga sundalo na dati niyang inuutusan ay siya ngayong sumunggab sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagtataka. Ang kanyang imperyo na matagal niyang itinayo sa kasinungalingan at panlilinlang ay gumuho sa isang iglap. Marami sa kanyang mga kasabwat, ang mga opisyal na matagal nang kasama niya sa madilim na gawain, ay sunod-sunod ding nahuli. Ang mga istasyon ng balita ay puno ng mga breaking news. Ang mga ordinaryong mamamayan ay nagtitipon sa mga lansangan, nagbubulungan, nagagalak, nag-iyakan sa paghahanap ng katarungan. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagong balita ang kumalat. Si Eduardo Reyes ay nagpahayag ng kanyang pag-atras sa laban para sa pagkaalkalde. Sa isang maikling press conference na ginanap ilang oras matapos ang pag-aresto kay General Mateo, matikas siyang humarap sa mga mamamahayag. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit puno ng kapayapaan. Mga kababayan, simula ni Eduardo, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bahid ng damdamin. Ang aking pagtakbo sa posisyon ay may isang tanging layunin, ang hanapin ang katotohanan, ang ilantad ang mga krimen na matagal nang nakabaon, at ang mahanap ang aking ina. Ngayon, ang mga layuning iyon ay natupad na, kaya't buong pagpapakumbaba, ako'y umaatras sa laban para sa pagkaalkalde ng lungsod ng Mayumi. Ang pahayag niya ay muling lumikha ng bagong alon ng reaksyon. Marami ang nagulat, ngunit mas marami ang nagbigay ng suporta. Siya ang tunay na pinuno. Sigaw ng isang mamamayan sa labas ng gusali. Hindi siya nauuhaw sa kapangyarihan, kundi sa katotohanan at hustisya. Ang kanyang katapangan at katapatan ay nagbigay inspirasyon sa marami. At siya ay naging isang simbolo ng pag-asa, hindi bilang isang politiko, kundi bilang isang tao na handang isakripisyo ang kanyang kinabukasan para sa katotohanan. Ang kanyang pangalan ay umalingaw-ngaw sa buong bansa, hindi bilang Eduardo Reyes ang kandidato, kundi Gabriel Lim, ang anak na naghahanap ng katarungan. Sa isang tahimik na sulok ng lungsod ng Mayumi, malayo sa ingay ng politika, naghahanda sina Lola Ada at Mang Tonyo. Ang kanilang maliit na safe house ay puno ng ilaw ng pag-asa. Maya-maya, isang kotse ang huminto sa labas. Lumabas si Eduardo. Ang kanyang ngiti ay hindi na ng isang politiko, kundi ng isang anak na sa wakas ay nakauwi na. Gabriel! Sigaw ni Lola Ada, ang kanyang boses ay puno ng luha. Niyakap ni Eduardo ang kanyang ina ng mahigpit. Ang yakap na yon ay hindi lamang yakap ng 2 tao, kundi yakap ng 40 taong paghihintay, ng 40 taong paghahanap, ng 40 taong sakit na sa wakas ay nagkaroon ng lunas. Ang mainit na init ng kanyang katawan, ang pamilyar na amoy ng kanyang balat, ay nagpabalik kay Lola Ada sa isang panahon na tila kailan lang nangyari. Ang kanyang mga luha ay bumuhos, hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng labis na kagalakan. Hinaplos niya ang likod ng ulo ng kanyang anak
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang-ari. Mama, sa wakas, bulong ni Eduardo, ang kanyang boses ay basag. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa balikat ng ina. Sa wakas, natagpuan ko kayo. Si Mang Tonyo, na nakatayo sa isang tabi, ay pinunasan ng kanyang luha. Nakita niya ang maraming kwento sa buhay niya bilang mamamahayag, ngunit walang kwento na kasing ganda ng muling pagtatagpo ng isang ina at kanyang anak. Ang araw na yon ay hindi lamang tungkol sa katarungan, kundi sa pag-ibig na tila walang katapusan. Nagsalita si Eduardo sa kanyang ina. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Patawad po, Mama, kung matagal po akong nawala. Patawad kung hindi ko kayo agad nahanap. Hindi mo kasalanan, anak ko. Sagot ni Lola Ada. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ang importante, narito ka na. Narito ka na sa aking piling. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Hinaplos ang peklat na hugis kidlat. Ang peklat na ito ang palaging nagpapaalala sa akin sa iyo. Hindi ako nagkamali, anak ko. Ang pagbubunyag ni Eduardo at ang mga ebidensya ni Mang Tonyo ay hindi lamang nagdala ng katarungan para kay Lola Ada. Ito ay nagbukas ng isang malalim na sugat sa kasaysayan ng bansa. Isang komisyon sa katotohanan ang agad na binuo upang muling imbestigahan ang lahat ng mga kaso ng pagkidnap ng mga bata noong panahon ng kaguluhan. Maraming pamilya ang lumabas, nagtatapat ng kanilang mga kwento, naghahanap ng kanilang mga nawawalang mahal sa buhay. Ang kwento ni na Lola Ada at Eduardo ay naging simbolo ng pag-asa para sa lahat ng mga biktima, isang patunay na ang katotohanan ay may sariling paraan upang lumabas, gaano man ito katagal na inilibing. Ang katarungan ay dahan-dahang naibigay para sa maraming inosenteng kaluluwa at ang lungsod ng Mayumi ay nagsimulang maghilom mula sa mga sugat ng nakaraan. Para kay Eduardo, ang desisyon niya ay malinaw. Hindi niya ipagpapatuloy ang kanyang karera sa politika. Ang kanyang layunin ay natupad na at ang kapangyarihan ay hindi na ang kanyang mithiin. Ngayon, ang tanging nais niya ay bumawi sa kanyang ina, ang buong panahong nawala sa kanila. Gusto ko pong bumawi sa inyo, Mama, sabi niya kay Lola Ada. Gusto ko pong makasama kayo, maranasan ang lahat ng mga bagay na hindi natin nagawa noon. Kasama ang kanyang ina, nagsimulang maglakbay si Eduardo sa ibang paraan. Ginagamit niya ang kanyang impluwensya at ang kanyang kaalaman sa sistema upang tumulong sa pagtatayo ng mga programa para sa mga pamilyang biktima ng mga nakaraang katiwalaan. Nagsalita siya sa mga forum, nagbahagi ng kanyang kwento, nagbigay inspirasyon sa mga kabataan na ipaglaban ang katotohanan at katarungan. Hindi sa posisyon nakukuha ang tunay na kapangyarihan, Mama, sabi niya sa kanyang ina, kundi sa kakayahang maglingkod at ang kakayahang gumawa ng tunay na pagbabago sa puso ng mga tao. At si Lola Ada, sa wakas ay natagpuan ang kapayapaan na matagal niyang hinanap. Ang kanyang maliit na tindahan ng pastillas at halaman gamot sa Barangay Sampaguita ay patuloy na naging sentro ng kanyang buhay. Ngunit ngayon, ang bawat araw ay puno ng kagalakan at pasasalamat. Ang kanyang puso ay magaan, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Hindi na siya isang baliw na matanda sa mata ng mga tao, kundi isang bayaning ina, isang simbolo ng pag-ibig at determinasyon. Sa bawat umaga, habang inilalatag niya ang kanyang paninda, may kasama siyang ngiti. Sa bawat gabi, habang nakaupo siya sa kanyang maliit na kubo, kausap ang kanyang anak na si Gabriel, ramdam niya ang init ng pagmamahal. Kung minsan, lumuluha pa rin siya. Ngunit ang mga luha na yon ay luha ng kagalakan, luha ng pagpapasalamat sa Diyos na ibinalik ang kanyang anak. Ang lungsod ng Mayumi ay dahan-dahang nagbago. Ang anino ng katiwalian ay unti-unting nawala.
napalitan ng liwanag ng pag-asa at katarungan. At sa gitna ng lahat ng ito, si Lola Ada at si Gabriel, magkayakap, ay isang patunay na ang pag-ibig ng isang ina ay ang pinakamalakas na puwersa sa mundo. Isang pag-ibig na kayang gibain ang pinakamatibay na pader ng kasinungalingan at kayang magdala ng isang bagong umaga ng pag-asa at kapayapaan. Ang kanilang kwento ay hindi lamang nagtapos sa katarungan, kundi nagbukas ng isang bagong kabanata ng buhay, puno ng pagmamahal, pagbabago, at ang walang hanggang yakap ng isang ina